So mga kabaksing, mukhang nakabawi tayo ngayong araw sa mga Japanese boxers. Ito'y matapos ang dalawa nating pambato na dumayo sa kanilang bansa ngayong araw ay kapwa nagwagi. Uunahin natin ang laban sa ating former world title challenger from Masbate na si Gio Santino Santissima, kung saan kanyang nakaharap ang isang Japanese knockout artist na si Hiro Ichimichi na hawak ang kartadang 8 wins with 6 knockouts at may 3 talo. Hindi na pinaabot pa ni Santissima sa kamay ng mga hurado ang kanilang bakbakan mga kabaksing. Ito'y dahil kanya lamang tinapos ang knockout artist na Japanese sa loob lamang ng 3rd round. Panalo siya via technical knockout matapos itigil ng referee ang kanilang bakbakan na magpakawala si Santissima ng mga sunod-sunod na kombinasyon at hindi na nadipinsahan ng Hapon. Dahil sa kanyang panalo ay nag-improve na ngayon ang ating pambato sa kartadang 25 wins with 21 knockouts at may 7 losses. Samantalang ang Japanese na si Ichimichi ay nalasap ang kanyang kauna-unahang talo via knockout na may 8 wins with 6 KOs at may 3 losses. Samantalang ang isa pa nating Pinoy mga kabaksing na si Kenneth Lover na isang undefeated prospect ay panalo din sa kanyang unang laban sa nasabing bansa. Nagpakitang gilas kaagad sa mga Japanese mga kabaksing ang ating binansagang The Lover Boy. Ito'y matapos niyang talunin via technical knockout sa loob lamang ng 1st round ang Japanese na si Tulio Di Canarudo. Hindi nakapurma ang Hapon kay Loverboy mga kabaksing dahil kakaumpisa pa lamang ng round 1 ay agad na nitong binanata ng mga malulutong na suntok, dahilan kung bakit bumagsak ang Hapon. Hindi na nagawa pa ng Hapon mga kabaksing na makarecover pa dahil pagiwang-iwang na sa kaniyang pagtayo, dahilan kung bakit tinigil ng referee ang kanilang bakbakan. Dahil sa panalo ni Loverboy ay kanyang nakuha ang OPBF Interim Bantamweight title na nag-improve na ang undefeated na kartada sa 13 wins with 8 KOs. Samantalang sa iba pang balita mga kabaksing ay isang upset ang nangyari kung saan nakatikim ng kauna-unahang talo via knockout ang former world champion na Meksikano na si Jaime Munguia sa kamay ng taga-France na medyo hindi masyadong kilalang fighter at may napakababa para knockout percentage na si Bruno Surashi. Natalo si Munguia mga kabaksing via knockout sa round 6 kung saan bulagta ang kanyang inabot ng masapul sa 1-2 kombinasyon ni Surashi. Lamang sana si Munguia mga kabaksing dahil kanya pang napabagsak si Surashi sa round 2, ngunit sa isang pagkakamali lamang ay knockout ang kanyang sinapit sa kanya pa mismong balwarte. Dahil sa pagka-upset ni Munguia ay kanyang nalasap ang kanyang kauna-unahang talo via knockout na bumagsak na sa 44 wins with 35 KOs at may 2 ng talo. Samantalang si Bruno Surashi ay nag-improve ang undefeated na kartada sa 26 wins with 5 knockouts.